Marcoses, panay symbolic po to no? Talagang ine-expect na po natin. Ito, biruan lang, di ba? Nung nagsasabi po si BBM na magtipid, meron pa ako narinig na yung hindi raw dapat bumaba sa 24 degrees ang lamig ng mga aircon, no? Kasi nga, nagtitipid tayo eh. At kinakantsawan natin, pinagtitipid nyo kayo sa Malacanang yung magastos, maya't maya kayo nagpa-party. Alam nyo po, sa totoo lang, akala natin, no? Dahil nagpapatipid po siya sa buong Pilipinas, akala natin, mahihiya naman sila na hindi muna magpa-party, di ba? I-postpone muna kasi nga po, crisis ngayon. Wala pong kaplano-plano para sa OFW. Walang pondo o may narinig ba kayo na mga wala talaga panay mga naghahanda pa rin yan na gera no. Dapat ngayon sinasabi nyo na kung meron talaga kayong gagawin, no? Habang nakabinbin po yung mga kababayan natin sa Middle East na ang tanging payo sa kanila ay magtago. Huwag maglalabas. Insulto pa eh. Tapos, dahil alam po natin na mahirapan po tayong makabili ng langis, 20%, 20 to 25% ng supply ng langis sa buong mundo ay naiipit dyan sa Strait of Hormuz. Dapat talaga magtipid po ang lahat ng tao dahil sa napipintong pagtaas ng presyo ng langis at yan din po ang panawagan ni BBM. Akalain nyo, makikita ng buong sambayanan na nagpa-party kayo sa Malacanang. Parang magtipid kayo lahat. Kami rito sa Malacanang, as usual lang. Party-party. Alam nyo, kahit walang krisis nung panahon ni Tatay Digong, ang Malacanang, tipid po. Yung mga dumadalaw kay Tatay Digong sa Malacanang, alam kung ano ang pinakakain sa kanila. Dito, grabe. Walang pakialam eh. Party pa rin. Antindi talaga ng gobyerno. Itatawa mo na lang eh. Talagang masyadong garapal. Hindi na marunong mahiya. Lahat po maghihirap pero ipamumukha po nila. Lahat tayo maghihirap pero ipamumukha sa atin ng mga nakatira sa Malacanang na tuloy ang party-party. Huwag nyo na pong pangatwiranan na walang gagastosin dyan. Yun na lang pong optics na lahat ng mga kababayan natin nangangamba sa kanilang mga kamag-anak sa Middle East. Tapos lahat po tayo ay nag-iisip kung paano makakatipid. Napipintong pagtaas ng pamasahe, taas ng presyo ng mga bilihin. Makikita namin nagpa-party-party pa rin kayo. Tuloy lang, parang wala lang naganap. Matindi talaga. Matindi talaga tong gobyerno na to. Matindi talaga yung mga nakatira sa Malacanang. Wala nang pakundangan. Ang pinoproblema nila sa OFW, hindi po yung kalagayan. Kung paano po makakarating yung remittance nyo sa Pilipinas. Party-party pa rin. Ano nga ba naman pakialam nyo kung maghirap yung sambayan ng Pilipino? Kaya nyo naman, ang dami nyong maleta, di ba? Party-party talaga magaganap. Kaya napakasama po ng pinapakita ninyo. Napakasamang pangitain yan. Kaya nga pangitain eh. Pangitain. Makakapanggigil eh. Maanong i-postpone nyo man lang yung mga party-party nyo. Wala na kayong hindi na kayo nahiya. Grabe. Isa pa pong nakakadiri na makita yung picture dyan.
Ah, yung tinanggap po bilang bisita ng mag-asawa sa Malacanang itong si Chris Aquino. Yan po. Hindi kaya bumabaliktad yung mga tatay at nanay mo, Chris? Alam nyo nga po kasi, threaten po yung Philippine elite dito po sa pamumuno ng mga Duterte. Alam nyo naman yung first round ng mga Duterte, di ba? Yung mismong kanilang pamumuno, yung mga oligarko na to, na matagal na pong sumuporta dito sa dalawang pamilya ng politiko sa Pilipinas, mga Aquino at mga Marcoses. Nagtamasa ng gusto yung mga oligarko na yan. Alam po nila, threaten na naman ang kanilang pamumuno sa Pilipinas dahil may isa na namang nagbabadya na maging presidenteng Duterte. Kaya ito po, yung pinaka larawan ng picture ni Chris Aquino kasama ng ni BBM at ni First Lady Lisa, nakakasulaok po na yung mga dalawang salot na pamilya ng Pilipinas nagsama-sama. Parang hindi man nila sinasadya o sinasadya man nila, pinapakita nila na kaya nilang mag-unite laban sa mga pamilya o laban sa Duterte na minahal ng mamamayang Pilipino, yung totoong minahal ng mamamayang Pilipino. Ang sama po tignan ng picture ninyo. Wala na yung drama-drama. Yan po ang sinasabi natin, no? Kunwari po, away-away sila, pero sa totohanan po, yung mga elitista, yan pong mga oligarko na yan, nagsasama-sama po yan pag natetreten pa po yung hold nila sa power. Yan po ang itsura, yan po ang basa natin o yung optics na pinepresent nitong Chris Aquino, BBM at Lisa Marcos Araneta. Magkakamag-anak pala. Kamag-anak pala nila Lisa Marcos. May ugnayan pala si Chris. Ganun talaga eh. Sila-sila lang din naman magiging magkakamag-anak. Kaya ang sama pong tignan. Mga kain-suka lahat. Mga Duterte lang po ang tunay na mayroon pa pong pakialam sa bayan. Kita nyo po, si Vice President na nananawagan. Hindi alam ang gagawin. Kaya si Vice President na nananawagan na ito gawin nyo. Kahit hindi man nararapat. Alam na natin sasabihin ni Anticler dyan. Na feeling presidente na naman. Wala namang tagubilin kundi magtago, magtipid. Magtago, magtipid habang kami ay tuloy-tuloy lang sa pagpaparty. Wala nang hiya-hiya talaga. Yan po ang mga naninirahan sa Malacanang. Okay, punta